So yan po, what's up mga Kadaver Cats, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So pag-usapan po natin ngayon, ito viral. Pag viral, andyan si Jiggy Bar. At ito, bago tayo magsimula doon, may mga lumalabas kasi ng mga artikulo ng mga from the two longest site, pero susupalpalin natin yan patungkol dun sa trademark ng Itbulaga. At ito, ang pinaka main topic po natin ay Coco Martin na kawawa ng dahil sa TBJ. Puro what naman. No, ito. Wow, syempre yung nga po pala nakalimutan ko. Ito, lagi ko nakakalimutan Siyempre, bago natin simula, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, ito ito yung pambansang haters ng TVJ. Si Bro Red Production. Productive pala. Ito, basahin natin yung post niya. One day ago ng katangahan niya. Tapos may mga tulonggis din ng mga naniwala. Eto. Kasama pa rin, makikita nyo dyan sa screen kasama pa rin ng Itbulaga. Yan. Tuwing matapos ang bawat episode ng Itbulaga or fake bulaga or generic na Itbulaga or the longest running noontime show, ay kapansin-pansin na lumabas ang iconic trademark logo nitong kapag nababanggit sa teen song nito ang linyang kasama pa rin ng Itbulaga. Marahil sa tingin ng iba ay maliit na bagay lang ito, pero pinagtitibay ng TPINC or ng Alusos Brothers ang actual use o DAU sa trademark nito. Mahaba-haba pa ang trademark copyright battle na ito sa korte at IPO. Iginiit ng kampo ng TVJ na sa ilalim daw ng batas ng EATI register na kay Joey De Leon noong September 29, 2023. Pero bakit hindi pa rin ginagamit ang trademark kung demand register na? Okay. Chill and relax. Relax ka lang dyan. Na-high-blood mo na naman ako, Gusto mo talaga makakatikim ka ng mga pambihirang salita, Yan ang gustong-gusto mo yung binabalahura ka dito, Ito kasi yan. Bored. Yuhu, Bored. You hear me? You hear me? Or you're not hear me? Kung ikaw hindi mo ako narinig, bungol ka. Bungol kang yudipunggol ka. Ayaw magmura Ayoko magmura talaga. Ito, nagpapaka-good boy na ako. Nakakahiya kasi hindi natin alam. Baka sa 2024 may pinaka-big blessing na dumating. So, nagpapaka-good boy na tayo. Para naman hindi tayo baka pag may nakapansin na, uy, si Jiggy Bar si Jiggy Bar yung nagpapatawa na yan. Ay, masagwa, bunganga niyan malakas magmura yan. Alam nyo guys, ito sa pagmumura, una-una, bukod sa minumura ko lang naman yung mga kamura-mura naman ng mga tao at mga tulongges, ito, sinayo ko naman talaga din dapat gawin nyo. Kaso minsan nadadala ka sa emosyon mo bilang isa ka sa nagmamahal sa Tito Vic and Joey at sa legit Dabar Cats,
Kaya ako, nangingi akong pasensya sa inyo. No, minsan di ko talaga mapigilan eh. So eto, supalpanin natin to si Bored Productive. Una-una sa pangalan mo. Sige, wag muna tayo doon sa mismong topic. Paano ka naging productive kung lahat ng nilalabas mo sa page mo ay kabobohan? Paano ka magiging productive kung ang nilalabas mo ay palaging fake news? Ha? Paano mo mapapatunayan nun? No? Unang-una, bago pangalawa, pangatlo, wala kang bilang. At wala kaming pakialam talaga totally sa'yo. Pakialam namin sa Tito Vic and Joey. Doon kami may pakialam, ha? Baka sabihin mo kasi sikat ka na kaya pinapatulang kita eh. No? Ito. Yung sinasabi mo, bakit hindi pa rin ginagamit ang trademark kung nakaregister na kay Joey De Leon, kung demand na. Ito kasi yan. Una-una, may 6 pa. No? Tanda mo ba? 6 ha? May 6 pa. So, ibig sabihin, ito nga, ang bali-balita ay hindi, may 6, ano ba? Tama ba? May 90 days. Ito, disclaimer, di ko ano kung 90 days ba. May 90 days pa para pag-usapan or pag-isipan ng korte kung sino nga dapat ang magmay-ari ng titulong or ang trademark na Itbulaga. At pangalawa, bago pangatlo, bago pang-4, no, ay January pa yan. Doon natin malalaman na by January maglalabas na ho ang korte ng resulta mapatungkol sa isyung ito. Para sa kaalaman mo lang ulit ha. Kasi puro tanong mo na hindi mo masasagot eh. Nagtatanong siya eh, bakit hindi pa rin daw ginagamit? Alam mo ito, kaya lang naman din kasi ginagamit ng TPINC ang trademark na Itbulaga kahit hindi pa tapos ang kaso, ibig sabihin nun, wala silang respeto. At yun ang totoo. Dahil kung may respeto sila, alam naman nilang pinagagawa yan, dapat hindi pa rin nila yan ginagamit. Dapat hindi nila yan muna ginamit hanggat wala pang nilalabas at hanggat wala pa silang sapat na patunay na sila ang nagmamay-ari ng trademark na Itbulaga. Kaya kung ganyan man sinasabi mo, Bored Production, na bakit nandun palagi yung trademark na Itbulaga, unang-una, kasalanan ng TPINC yun. Hindi kasalanan ng Tito Vic and Joey yun. Hindi kasalanan ng EAT ha. Talagang ito pansinin nyo ha. Bakit kamo? Bakit hindi ginagamit ng Tito Vic and Joey? Kasi nirerespeto nila yung batas. No? Nirerespeto nila na, sige, nagagawan pa naman tayo dyan. Hindi muna namin gamitin. Kahit alam namin na sa amin yan. Kahit alam namin na sa amin yung ano na yan, yung trademark na Itbulaga na yan. So, hindi muna namin gagamitin bilang respeto sa tumatakbo na kaso. Ganun kasi yun. Walang respeto ang TPINC, kaya nila palaging ginagamit yan. Utusan kita dyan eh. No, ayun yung explanation dyan ha, mga kadabarkads. Ayun po yung totoong ano dyan. So eto may nabuhay. Alam nyo, tagal ko na tong binasag eh. Tapos nagsorry na to. Hindi ko alam, may ano pala to. Si Mangga oh. Si Mangga kapatid ni Rendon, nabuhay. Kitang-kita oh. Ano na to eh, nagsorry na to eh. Ewan ko ba't bumalik? May komento siya dito, ngayon ko lang doon nakita, may komento siya dito matungkol ay yun doon sa lubid joke ni Henyo Master. Okay sana yung una niya mga sinabi, kaso nung bandang uli, medyo pumitik. Akala, nagsorry ka na, ba't buwibira ka na naman? Tapos iyak-iyak ka na naman kapag pinatulan ka na naman namin.
Diba tandaan nyo, nag-sorry to? Nag-sorry to eh. Iba kasi talaga pag Tito Vic and Joey yung content nyo, ang lalakas ng views nyo eh, no? Pero kapag sila Vice Ganda, no, yung fake bulaga, nga. Pero kapag Tito Vic and Joey ang content nyo, ang lakas ng views. Tiba sa revenue. Oo, baka may magsasalita diyan si Tukmol. Si Plema. O bakit? Malakas views mo kay Isko Moreno. Hindi si Isko Moreno yung pinapanood doon, TBJ tanga. Okay, ito, panoorin natin. Pakinggan niyo yung sasabihin nitong kumag na to. Tila uminit nga po ang ulo ng mga netizen at hindi po sila nakapagsimpe. Nag-express sila ng pagkadismaya sa social media dahil sa naging biro ni Joey De Leon sa isang segment ng TV show na EAT. Sa segment, tinanong ang mga contestant kung ano ang mga bagay na isinasabi sa leeg at ito po ang naging biro ni Joey De Leon. Pakibasa na lang po. Hindi po nagustuhan ng mga netizen yan, kaya po sila nagpahayag ng kanilang pagkadisappoint. Pakinggan niyo yung huli niya sasabihin. Ang bagay na may kinalaman sa kanyang biro ay sensitibo. Kaya Mr. Joey De Leon, baka naman gusto mo maging sensitive paminsan-minsan. Hindi lahat ng bagay ay ginagawang biro. Kung palagay, tama lang ba na aksyonan nito ni Lalang Soto at ng MTRCB? Naging insensitive ba or okay lang ba ang biro ni Joey De Leon? Comment down below. Oh, yun yung master, paring Joey. Paminsan-minsan daw, maging sensitive ka naman daw. Pero nagtataka, ito kasi, Showtime vlogger to. Si Smigol, Showtime vlogger din yun. Vice Ganda o Rich Showtime o ABS-CBN, kapamilya vlogger yun. Eto, tsaka si Smigol, magpinsan yun eh. Ngayon, eto, nagtataka ako sa mga Showtime, kada magko-content sila, hindi katulad namin na hinihimay-himay namin lahat at pinagkukumpara namin kung sino ba yung may mali at hindi. At wala, diba? So ngayon, una-una, kung sa Luby Joke, mas nauna pa si Vice Ganda kaysa kay Henyo Master dyan sa Luby Joke na yan. Ginawan ko na ng content yan, di ba? Sinabit-sabit pa nga nila yung sa leg, may binigti pa nga si Jong Hilario, di ba? So bakit hindi nyo yun nire-reactionan? Bakit hindi nyo nilabas? Kasi nga, wala naman kayong views dun sa mga boss nyo. Hindi katulad sa TBJ kapag kinontent nyo, malaki views nyo. Tutusin mga views na to, 300, 200 sa, ito short video to sa reel. Tingnan mo, nung TBJ yung kinontent niya, umabot po ng 5,000. Sabi niya ba, al laki ng dinagdag sa views niya. So, pera na yun, 5,000 viewers sa Facebook, depende pa sa mga nanood, malaking pera na yun. Sa YouTube, kung mga ganito, yung short video, alam ko, magkano lang naman din yan Pero hindi abot mga 100 to 1,000 yan, ganun. No, eto, nag-sorry na to Binasag ko na binasag ko na yan Napabili pa nga ako ng mangga nun habang pinapakinggan ko yung mga sinasabi niya sa Tito Vic and Joey. Tapos kinaumagahan, nag-sorry siya, hindi na daw siya ulit, hindi na daw siya magko-content. Kung magko-content man daw po siya ng about sa Tito Vic and Joey ay hindi na daw siya magsasalita ng pangit. Hindi na daw siya magsasalita ng pangit. Kaso dito, yung sinabi niya maging sensitive. Ikaw ba, naging sensitive ka ba sa sarili mo? Una nagpapakita ka sa amin ng kabastusan, Sa video pa lang, nagpapakita ka ng puwet. Ba't ka nagpapakita ng ganyan? Ay, puwet ba? Wait lang. Ay, mukha pala yun. Sorry, mukha pala yun. Akala ko puwet alam mo yung natin, pigi. Alam mo yung puwet, tapos yung parang may buto. Yung mahaba. Ay, nakayo ko lang mong lahit talaga Nagkakasala ako Kung hindi natin maiwasan kasi mga siraulo itong mga ito. Ito dapat maganda magsama ito tsaka si Smigol. Si Smigol, 3 minutes lang to 2 minutes. 2 minutes to 3 minutes. Ito naman, seconds na lang.
Oh, wala. Yun lang yung kaya nilang, yun lang yung kaya nila yun lang ang kaya i-provide ng utak nila pagdating sa mga reaction, sa mga opinion, sa mga comment, ganun. Oh, pero pagdating sa mga wala na. Ay, tingnan nyo, pansinin nyo ibang reactor dyan. Oh, mas mahaba pa yung panonood kaysa sa pagsasalita. Tapos magbibigay ng opinion, kapiranggot lang. Oh, ibig sabihin, hindi nga kaya na utak. Tsaka, biruin mo ang hirap kasi talaga ipagtanggol ang mali. Kaya nagtataka nga ako, ito, yung TPNC. Ito lang para sa akin masabi lang na may nagtatanggol sa kanila, pero sa loob-loob ng mga yan, alam naman na nila yung katotohanan eh. Oo, parang pinipilit na lang nila na, sige, pagtanggol natin ng TPNC. Biruin mo kada mag-reaction sila, wala naman lang silang pinapakitang kung saan nagsimula ang issue. Hindi lang silang may pika na 1972, ito po, ito ganyan, yung TPNC, nasa, hawak na ng Itbulaga, ito ganyan. Wala. Hindi katulad natin, mga kadabarkads, na may ebidensya at may mga tayong pinapakita na ganito dito nagsimula, na dapat sa TTB King Joey talaga mapunta ang trademark na Itbulaga dahil sila naman talaga yung nauna at ito nga yung ebidensya. Dito sa mga vlogger na to, wala. Lalo na yung vlogger ni Isko Moreno na si Dahak, si Plema, 'di ba? Oo, na kung hindi lang malinaw-linaw yung camera nun, mukha talagang walang ligo yun Oy, minsan nga magligo-ligo tsaka mag-ahit-ahit ka naman. Oo, ang sagwa na. Hindi naman sa pag-ano pero 'di ba, hindi ka ba nahiya sa amo mo na pinagtatanggol mo siya tas itsura mo madungis ka pa? Hindi sa panglalait sa mga madudungis hindi ako mapanghusgang tao. Pero ako bago ako mag-vlog naliligo ako. Sisipilyo ako para wala man lang kayo makitang tartar dyan sa ngipin ko. Lagi kong chine-check yung ilong ko, baka may lumawit na buhok yan. Kasi ayoko yung tipong tinitingnan ako, so presko ako. Ayoko nung makita na parang pawisan, tusin, galit na galit nga. Pisan, ayoko nga i-upload yung mga video ko na pinagpapawisan ako O baka sabihin nyo, bakit ganyan damit mo? Imported yan. Ha? Baka sabihin mo, bilhin ko itong 10,000, di ko bibigay sa ito. Ganyan-ganyan lang yung itsura niyan, ha? Tingnan mo. Para sa kaalaman nyo lang, kasi baka may magano. Ba't ikaw, tingnan mo damit mo, parang basahan. Basahan man sa inyong paningin. Pagsamahin nyo ang inyong damit, hindi nyo kaya tong bilhin. Benta nyo lahat ng damit nyo, hindi pa rin to kaya ng isang damit ko. Hindi naman ako nagmamayabang, hindi naman ako hindi naman ako yung parang mano sa mga damit. Binigay lang sa akin lang din naman to. Pero, siya na yung nagbigay sa akin, sabi niya, bro, talagaan mo yan. Tig 30,000 yan. Sinuot pa ng isang Hollywood yan. Laki sa akin, American size kasi mga damit ko, yung mga 5XL, 4XL, yun ang mga damit ko. Hindi ako nag-ano ng 3XL, hindi kasi cash. So ayan, mapunta na tayo sa mismong isang video na ito nga, Coco Martin ay nakawawa dahil sa TVJ. So hindi ko alam kung bakit nakawawa, bakit ano bang nangyari, bakit tawag dito? Bakit makakawawa si Coco Martin dahil sa Tito Vic and Joey? At posible. So yun, panoorin natin. Coco, kaawa-awa ang nangyari dahil sa TVJ. Ano nga ba ang kinalaman ng TVJ sa nakakalungkot na nangyari ngayon kay Coco Martin? Dahil sa kagagawan umano ng TVJ, ito ang nararanasan ng sikat na aktor at direktor ngayon. Bakit? Tila isang kumpirmasyon na naman ito na para bang lindol talaga ang nangyari sa TVJ
dahil sa dami nilang naapektuhan. Parang alam ko na to. Sa ganito mismo, inihaling tulad ni Henry Master, Joey De Leon ang nararanasan nila ngayon. Ayon daw sa anak niya, niyanig nyo, matagal nyo nang ginagawang magpayanig, kayo ang pinakamalakas na earthquake. Lahat ng sumunod, puro aftershock na lang. Bukod sa lindol ay para rin daw silang larong madyong na tila binalasa daw nila ang mundo ng telebisyon. Kabilang na nga rin ba si Coco sa apektado dahil sa TVJ? Businessmen will market their product sa sikat na TV shows to gain more. Okay lang, millionaire naman siya. Wala naman tayong mapala dyan. Pera naman nila yan. E di mabuti para walang commercial ng BQ. Makapanood nga, kainis din ng commercial ang tagal. Mas malakas kaya si Coco kaysa sa tatlong na? Ayon kasi sa revelasyon ni Christy Fermin, lumipat na daw lahat ng commercials ni Coco Martin sa Tito Vic and Joey sa TV5. Hindi naman lingid sa marami na isa rin sa pinagkukuhanan ng kita ng mga palabas at proyekto sa telebisyon ay mga commercials at endorsements. Maging ang isang sponsor ng Tape Incorporated ay umalis na rin daw. Sinabi, wala umanong natira kay Coco at lahat daw ay nagsilipatan na sa TVJ. Totoo kaya to? Aniya, lahat ng commercials ni Coco Martin lumipat na sa Tito Vic and Joey sa TV5. Pati ang RightMed umalis na sa Tape Incorporated. Hindi pa man umuhupa ang nangyaring pagsipa sa It's Showtime ng TV5 dahil sa pagpili ng mga ito sa programa ng TVJ ay maging ang programa pala ni Coco ay apektado dito. Depensa ng management ng TV5. Pure business decision lang daw ang ginawa nila. Ibig sabihin, sigurado na silang mas tatangkilikin sa tanghali ang bagong programa ng TVJ kumpara sa It's Showtime. Siguradong ito rin ang dahilan ng mga endorsements ni Coco sa paglipat nila ng show. Dahil sa malamang, ay doon sila sa show na mas siguradong malaki ang kikitain nila. Dahil dito, saan na lang kaya pupulutin ng show ngayon ng aktor? Malaki rin naman ang posibilidad na mapalitan agad ang mga endorsements ni Coco. Dahil patuloy pa rin naman tinatangkilik ang proyekto niya. Wala pa naman siyang pahayag kung ano na nga ang mangyayari sa show niya kung mag-alisan ng lahat ng endorsements. Ang katay ng palad ko. Kakapera ata ako bukas na magbilang anghel ka. Pang dagdag dun sa puhunan ko ha. So yun kung sa mga mapatungkol doon sa pagyanig or niyanig ng Tito Vic and Joey, yung mga lahat ng mga noontime show, mga teleserye, no, or lahat-lahatin na natin para walang tampuhan ha. Talagang totoo. No? Kasi talagang nung pagpasok ng Tito Vic and Joey sa TV5, lahat may napaalis. No, kaya lintik ang galit ng Supsup Daliri followers sa Tito Vic and Joey dahil pinaalis ng TV5. Totoo hindi naman pinaalis eh. Binigyan pa nga sila ng slot kaso gusto ng It's Showtime ay ano pa rin sila 12 or tanghali pa rin sila ipapalabas. Ang nangyari atang slot sa kanila, time slot is 4 PM, ganun. No, or hapon na. Kaso hindi pumayag ang ABS-CBN kasi nga gusto nila sila yung maghari. Hindi naman pwedeng piliin sila ng TV5. Sino ba sila? 14 years laban sa 44 years? Ano ba naman yun? Kahit din naman ako sa kalagayan ni Manny B. Pangilinan, mas pipiliin ko Tito Vic and Joey. TV network is business yan. Wala. Hindi naman. Matalino yang si Manny B. Pangilinan. Alam niya kung saan siya kikita. No? Kaya nga businessman eh. May businessman bobo. May businessman ba na bobo? Wala, di ba? Hindi ka naging businessman kung tanga-tanga ka. No? So doon naman sa pagpasok ng mga advertisement, mga sponsor, ang pinagtataka ko lang, bakit sinisisi ng iba sa Tito Vic and Joey yung mga pumapasok sa kanila ng mga advertisement?
Yung mga sponsor, katulad ng mga Right Med, yung mga Chooks to Go, Donut, ano pa ba yung mga Pure Gold, ano pa ba yun? Marami dyan, di ba? Bakit sinisisi nyo sa Tito Vic and Joey? Eh sila yung tumatanggap lang sila, hindi sila nang-aalok, sila yung tumatanggap lang sila. Yung mga advertisement yung kusang lumalapit sa kanila, no? Ano magagawa ng mga advertise? Una, ulitin ko, business din yan. Oh, saan ba sila? Saan sila papabor? Di sa kung saan sila kikita. Tapos minsan diyan ako na isisisi sa Tito Vic and Joey yung pagdagsa ng mga sponsor ng mga advertisement sa kanila. Hindi nila kasalanan yun, guys. Yung mga talonggis dyan, hindi nila kasalanan yun. Nasisihin nyo dyan, bakit nilayasan ng advertise katulad ng Right Med? Bakit nilayasan yung programa ni Coco Martin? Hindi nyo dapat isisihin dyan si Coco Martin at ang TVJ. Isisihin nyo yung Right Med. Sila yung tanungin nyo anong dahilan nila. Isa lang isasagot nila. Mas maraming manonood sa Tito Vic and Joey, kaya dun kami. Ganun yun. Kaya wag nyo sisisihin yung tawag dito yung Tito Vic and Joey sa porket lumipat, yung mga katulad niyan, yung mga endorsement, yung mga advertisement niya sa TPINC, sunuran sa Tito Vic and Joey, hindi nila inidyukan. Ano yan? Udyukan mo, mga business yan. Udyukan mo, isama kayo sa akin, nilipat na ako. Alam ng mga businessman kung saan sila kikita. Tandaan nyo yan. Hindi yan mga bobo at tanga na para magpalugi sa negosyo nila. Katin ng bewang ko eh. Dami nangangati sa akin ngayon. Diba sabi nila kapag balad, pera. Pag bewang ano yun? Ay buni. So, kando naman kay Coco Martin, para sa akin wala namang masyado epekto kasi layo naman ng time slot ng palabas ni Coco Martin tsaka sa Tito Vic and Joey, ang layo. Kaya malabo naman na magkaroon ng perwisyo sa programa. Siguro sa mga advertisement na lumipat or pumunta sa Tito Vic and Joey or sa TV5, ay pwedeng mangyari yun. Pero yung mapatungkol sa mga ratings, views, parang ang layo, hindi pa pwede. Yung mga basher lang yung yung mga basher lang yung nagpapalaganap ng ganyang mga issue. So yan mga Dabarkads, anong masasabi nyo sa video ito? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At hanggang dito na lang yung video natin. Mega love shoutout sa lahat ng mga Dabarkads natin. Hindi ko na kayo may isa pero alam nyo naman, nagsha-shoutout ako kapag may mga na tayo. So may lakad pa kayo, marami pa akong appointment ngayon eh. Marami pa akong mga meeting, mga kakarapin ng mga bigating mga tao. Kaya hanggang dito na lang yung video. Sabi nagyabang na naman tong hayop na to. Kaya dami nagagalit sa akin. Dami nagagalit sa akin na lalo't yung mga yung mga basher ng Tito Vic and Joey. Oo, galit na galit sa akin mga tigas pa nga. Oo po, ayun nga lang, hanggang tigas pa nga na nga lang sila. Wala no choice sila eh. Pag pinatulan nila ako, pag binira nila ako sa YouTube, di ko sila papansinin. Ako sila papansinin, sikat ba kayo? Papansinin ko kayo pag sikat kayo. Pero pag di kayo sikat, bahala ka sa buhay nyo. So mga Dabarkads, hanggang dito na lang. Ingat po kayo palagi yan. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi,